A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome to day 12 of 365 Daily Devotion. At ngayong araw is December 12, 2025. At ang ating pag-uusapan naman ngayon ay, ikaw ba ay guiding light? And for today's devotion, ito ay pinamagatang Jesus, the light of the world. Now, for the concept by Pastor Russell, when Jesus declared himself as the light of the world, he reveals his role as one who exposes truth, overcomes darkness, and guides humanity towards life. This title points back to God's promise of light, breaking into a fallen world and fulfill the Old Testament hope of God's dwelling among his people. His light not only reveals sin, but graciously transforms those whom he drawn to himself. And for the scripture reading, matatagpuan po natin ito sa John 8 verse 12. Ito po yung sinabi ni Jesus. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Tagalog po. Muli nang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. And sa other scripture po natin, matatagpuan din po natin ito sa Matthew 5, 15 verse 5 verse 15 to 16, Isaiah 9 verse 2, Psalms 27 verse 1, John 1 verse 4 to 9, 1 John 1 verse 5 to 7. And for our teaching, we always have 3 points of teaching. And point 1, Jesus exposes lies of Satan. Point number 2, Jesus illumines our minds. Point number 3, Jesus conquers darkness. Ito pong tatlong to ay patungkol sa light of Jesus. And for number 1, si Jesus, yung light ni Jesus, ine-expose niya lahat ng kasinungalingang binibigay sa atin ni Satan. Dati po kasi bago dumating si Jesus, bago siya pumunta dito sa lupa at nagkatawang tao, itong mundo natin ay namumuhay sa kasalanan. Sa Old Testament nga, yung mga tao ay sumasamba sa kung ano-ano. Idolatrous ang kanilang pamumuhay. Meron nang dumating si Jesus. In-expose niya ito. Sinabi niya yung katuruan ni Father God na hindi dapat tayo sumasamba sa kung ano-ano. Dapat siya lang ang ating Diyos. Iisa lang ang ating Diyos at walang iba kundi ang Ama. And dati kasi, kung ikaw ngayon, wala ka kay Jesus, apart from Jesus, there always, everything you do is in chaos. Ngayon, kung wala sa buhay mo si Jesus, katulad dati, na wala si Jesus sa buhay nila, napakagulo, messy ng paligid, ng decision, lahat. Ngayon, kung ikaw nararanasan mo yun, you should let God, Jesus, to enter in your life. Hayaan mo siyang magliwanag sa buhay mo. Kasi sa point number 2 natin, Jesus illumines our mind. Kung nasa sayo si Kristo, pag tinanggap mo si Kristo, pagliliwanagin niya ang iyong isipan. He will give you His wisdom. And His given wisdom is more than any degree. Kahit ano pa yung natapos mo or kahit ano pa yung tinatapos mo, it's more than that. Yung wisdom na yon, walang makakapantay doon na kahit anong titulo, kahit anong yaman, anong status na meron dito sa mundo. When we can able to know what is right and what is right to wrong, ayun po yung mabibigay sa atin, yung nang liwanag mula kay Kristo.
Matetestify po natin yon by comparing our life then and now. When we accept and welcome Jesus to our life, automatically magkakaroon ka ng wisdom na meron siya. Automatically, ibibigay niya yun sa'yo. Ipapaalam niya sa'yo yung mga dapat at hindi dapat mong ginagawa. And for teaching number 3, Jesus conquers darkness as a Christian. But Christian po, ibig sabihin nito, hindi ito yung pag-undergo sa baptism para hindi lang yun yung pag-baptize para ma-convert ka into a religion. Again, there's no religion po according to the Bible, but Christian, being a Christian, it's about your firm decision to follow Christ. And when you become a Christian, the moment that you become the Christian or the followers of Christ, doon mo mararanasan yung challenges na meron sa mundong to na kasi itong mundo na to, lahat libre, lahat free kang gawin. Pero free lahat gawin, lahat ng kasamaan. Pero when you know Jesus, when you follow Jesus, alam mo yung kasamaan, hindi na pwede yan eh. Yung temptation, lagi yan nandyan. Doon nga sasabihin na napaka-challenging maging Christian kasi alam mo na kung ano yung tama at mali at alam mo na kung sino ang susundan mo. But si Jesus, alam niyang tayo ay napaka-fragile. Tayo ay mabilis matukso, mabilis ma-fall into sin. And despite of that, hindi tayo titalikuran ng Panginoon. Hindi niya hahayaan na, sige, dyan ka na habang buhay kasi ayan naman pinili mo. Si Jesus, tatanggapin niya tayo basta't bumalik tayo sa Kanya. He will conquer darkness again, over and over and over and over again. Ito yung, it is about the matter of how quickly you repent eh. Kung gusto mo talaga lumakad kay Kristo, naturally sa atin na nagkakagawa tayo ng kasalanan. Pero kung gusto mo mamuhay kasama ni Kristo, you will always come back to Jesus. You will always repent. He will fight for you. He will conquer darkness again. Again and again. Sabi nga dun sa scripture reading natin, 8 verse 12, I am the light of the world. Siya yung ilaw. Siya yung ilaw na magagamit natin para labanan itong darkness. You can be the light on your own. Hindi mo kayang labanan ng darkness na ikaw lamang. Kailangan mo si Jesus. Kapag tinanggap mo si Jesus, sabi dun sa scripture, whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light. Bibigyan ka niya ng ilaw. Yung ilaw niya magre-reflect sa'yo. At ayun yung gagamitin mo para magapi yung darkness. And for our application number 1, shine as a guiding light to the world. Ayun nga, hayaan mong mag-reflect sa'yo yung ilaw na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. Sabi doon sa scripture natin na John 8 verse 12, nasa iyo na ang Kristo, nasa iyo na siya. Hindi pinagkakait ni Kristo ang ilaw niya, nasa iyo na yon. You will never walk in darkness, then let the light of Jesus reflect on you. Hayaan mong mag-reflect to you yung ilaw ni Jesus at gamitin yun para sa ibang tao. Sabi nga sa Matthew 5 verse 14 to 16. Verse 14, sabi, you are the light of the world. Dito hindi na sinasabi ni Jesus na siya lang, na ako ang ilaw ng mundo. But you are also, kasi tinanggap mo na si Jesus tinanggap mo na si Kristo. Then you will be able to give light to others, and you are the light of the world, sinasabi ni Kristo yon. Jesus telling us, hindi na lamang siya ang ilaw, bagkus ikaw mismo, ikaw rin, dahil tagasunod kanya, and that's your purpose, that's your original design. Bigyan ka dinisin mo ng Panginoon nung nilikha ka niya. And verse 16 sabi doon, let your light shine before others. Hayaan mo mag-ilaw ka sa harapan ng ibang tao, para sa ibang tao.
that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ayun yung purpose. Gusto ni Father God na hindi lang isa ang nag-iilaw, kundi lahat ng tao sa mundo ay nag-iilaw para i-glorify siya. And that's the very purpose of lahat ng tao dito sa mundo, lahat ng nilikha niya. And for the application number 2, speak truth without fear of persecution. Sometimes, napakasakit po ng katotohanan talaga. Ito rin kasi yung magpapalaya sa atin. Kung di natin mararamdaman yung sakit, matututo lang tayo doon sa comfort zone natin kung saan walang sakit at kung saan hindi rin tayo natututo. We don't have to hide the truth. We don't have to tell those sugar coating, yung mga matatamis na salita para lang hindi tayo makasakit, para lang matago natin yung katotohanan. If we want to grow, then tell the truth kahit gaano pakasakit yan. Try to read the Bible. Kung babasahin natin sa Bible, yung kung first time mo magbabasa sa Bible, kung unang beses mo uunawain yung gospel, for sure mararamdaman mo yung offensive. Kasi si Jesus, kapag nagsasalita siya ng katotohanan patungkol sa atin, hindi niya tayo binibaby eh. Hindi niya na kailangan sabihin sa atin hindi niya sasabihin sa atin yung mga matatamis na salita para lang sumunod sa kanya. To tell the truth about us, directly sa point. Masakit, oo, pero doon natin malalaman gaano tayo karumi, gaano tayo makasalanan. But despite of that, doon din natin malalaman kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano natin kailangan yung tulong niya para mapagaling tayo, para malinis tayo, at para maituwid tayo. Kaya sa dito sa mundo natin, gayahin natin si Kristo. Always speak truth ng walang takot. And for application number 3, stand your guard when you are right. Again, kung nasa katuwiran ka, kung tinuwid ka na ng Panginoon, stand your guard. Be firm. Maniwala ka, si Kristo ang nagsasalita sa iyo. Ang Holy Spirit ang nagsasalita para sa iyo. Do not let anybody reverse the truth. Huwag mong hayaan na babalik rin nila yung katotohanan. Kahit na napakarami nila, even if you are outnumbered, trust Jesus. Because God will help you to stand firm for Him. In that way, you are standing as a guiding light for Jesus. Hindi mo lang ilaw, hindi sariling ilaw yon, kundi ilaw ni Kristo gumagabay sa iyo at para gumabay sa iba. And ayun lang po for our application. Before we end, gusto ko lang mag-iwan ng reflection. How can you be a guiding light to the people around you? And ayun lamang po, sana ay marami tayong natutunan. Before we finally end, let's have a short prayer. Father God, thank you for today's devotion. Thank you for the light of Jesus that you've given to us. Mag-reflect nawa sa amin ang inyong kabutihan, Panginoon, ang inyong ilaw, Panginoon. Hayaan niyo kami na maging ilaw din, maging guiding light towards other, Panginoon. At kayo na po nawa ang siyang manguna sa aming bawat gawain, Panginoon. Lagi niyo po kaming paalalahanan na si Kristo ang tanging ilaw na makakatulong sa amin, Panginoon, na magapi itong darkness na pilit kaming hinahabol, na pilit kaming nilalapit sa Kanya, Panginoon. Always guide us, Panginoon. Always protect us, Panginoon. Kayo na po nawa ang siyang manguna. Tulungan niyo po kami maging productive ngayong araw, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen, and amen, and amen. Ayun lang po for today's devotion. See you for tomorrow, our day 13. Bye!